Hello mga kabiders! So nandito na tayo sa part 6 ng ating tutorial kung paano mag-online bidding sa Pag-ibig website. So ito continuation pa din yung sa last part natin kasi marami din kasi nagtatanong like itong question ni Miss Roxy. Paano po mag-bidding? Sa Pag-ibig po ba agad pupunta? So sasagutin natin yan ngayon. Tinatanong ni ma'am kung paano daw mag-bidding. So, ito, isa to sa steps na dapat nyong gawin bago kayo mag-bid. Ayan. And, dapat alam nyo to para at least alam nyo kung kailan kayo mag-bid. And, kung pupunta ba agad sa Pag-ibig, hindi po muna. Mag-bidding muna po tayo dito sa online website ni Pag-ibig. So, dito makikita natin yung property nasa first auction siya. So, kung ito, for example lang, ito yung gusto nyong property na nasa naikto and nasa first auction siya. So, gusto nyong malaman ano ba yung details ng property. Siyempre, di ba, yun yung una muna nating gagawin bago tayo mag-bid. Dapat alam muna natin yung details ng property. So, i-click natin yung view more details. Ayan. So, pag kinlik nyo yung view more details, lalabas tong property details. So, makikita nyo din dyan, mas malaki na picture nung property, kung magkano yung minimum bid amount. Then, makikita nyo din yung property, location, property type, so nakalagay dyan row house, lot area, floor area, remarks, so sabi dyan, unoccupied, title under consolidation. Then, coordinates, ayan, yung, pwede nyo minsan kasi may mga coordinates, yung mga property or listing. So, ang gagawin nyo lang doon, may link na yon, i-click nyo lang yon, then mapupunta kayo sa map coordinates, or makikita nyo kung saan nakalagay yung property, or kung saan yung location ng property, I mean. Then, inspection date and appraisal date. So, pag nag-scroll up po tayo, makikita natin yung auction details. So, nandiyan po yung disposal stage, tranche or batch number, property number, duration of acceptance of offer. So, dito po sa duration of acceptance offer, napakahalaga po nito. Kasi may mga nagtatang, bakit walang submit to offer? Bakit hindi ako makapag-bid? So, dito po, ito po yung duration na pwede lang kayong mag-bid. Yan. So, napakahalaga niyan kasi yung iba, nalilito sila kasi hindi nila na-check yung duration of acceptance offer. Yung pala, last week pa pala yon or for next week. So, in this case, this is for next week pa po. Yung ating duration of acceptance of offer. So, magtatanggap lang sila ng bid during these dates and yung oras din. 12 a.m. September 1, September 5 naman hanggang 11:59 p.m. lang po. Then, opening of offers, ito po yung magsasabi na sila kung sino po yung nanalo or kung hindi ka po nanalo doon sa bidding. So, dyan po. Makikita po natin yan. And also, pwede mo rin ma-check sa iyong account kung pang ilan ka sa iyong ranking sa pagbibid. Nati-check din po yan. And required gross monthly income. So, may mga nagtatanong, pwede po ba yung income ko na ganitong amount? Ganyan. So, ang kagandahan po dito sa Pag-ibig, nilalagay niya na po kung magkano yung monthly gross income na kailangan. For this case po, kailangan po ng 9,327.24 monthly income. So, kung 10,000 naman ikaw ang yung gross income per month, so pasok ka po dito, pwede kang mag-bid. And yung handling branch po, ito po yung kung saan ka magpapasa ng mga requirements mo. If ikaw po yung highest bidder and tatanggapin mo yung property. So, magpapasa ka na niyan ng requirements. And kung installment, syempre may bid bond yan. So, babayaran din po. Through Pag-ibig office po tayo pupunta. So, di nakalagay dito NCR Housing Hub po tayo pupunta. Dito naman po sa second auction, same pa din po yan. So, kung may nakita ka na property na gusto mo sa second auction, view more details pa din. Then, same pa rin naman din po yung details nila with the first auction. Ayan, pag nag-scroll up po tayo, same lang halos. Andyan din yung duration of acceptance offers and opening off. So, dito naman tayo sa negotiated sale. Click nyo lang din yung view more details. Yan, dito.
Yung property details, same lang din po sa first auction and second auction. So, dito kay negotiated sale, meron din siyang auction details like doon sa first auction and the second auction. Ang kahibaan niya lang po, meron na din siyang details ng location of registration or drop box. So, ibig sabihin sa negotiated sale po, pwede rin kayong mag-bid through drop box. So, ang mga ginagamit na dyan, mga paper na po, yung mga registration form. Magpifill out na po kayo niyan. And dito sa negotiated sale, makikita nyo din yung handling branch. So, nakalagay NCR Housing Hub. And makikita nyo, more importantly, kasi di ba kung magda-drop box kayo, ayan. So, may mga checklist of requirements din tayo. So, if ever manalo ka sa bidding, diba, or magbibid ka pa lang, may mga requirements din po. So, check nyo lang po yan para at least malaman nyo. Diba sabi natin, as much as possible, i-visit natin yung property bago tayo mag-bid, i-check natin yung mga requirements natin kung meron tayo, kung pasok ba yung monthly gross income natin sa ibibid natin na property, diba? Or kailangan pa ba natin ng co-borrower? So, nandyan din po yung registration form, yung sa juridical din na kailangan na form and list of interested employees or members and properties to be purchased. So, for group sale naman po yan. So, list of properties to be purchased naman for bulk sale and special power of attorney. So, para po dun sa mga OFW na magustong mag-bid online. So, kung may kakilala kayo, kamag-anak kayo na dito nasa sa Pinas, so, gagawin nyo lang po siyang attorney in fact para siya po ang mag-sign sa inyong documents kung hindi kayo makakauwi sa Pilipinas. Pero pwede pong kayo ang mag-bid through online website po ni Pag-ibig. And I hope nakatulong ako regarding sa isa pang tips kung paano mag-bid or kung paano bago kayo mag-bid. Napakahalaga po nito para at least alam po din natin yung mga detalye. So, for the next part po, follow lang po kayo and happy bidding! Bye-bye!